Hi guys, bago tayo magsimula ay nais kong magpasalamat sa inyong walang sawang suporta sa akin. Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sa pagpapatuloy na paglalakad ni Gang Yu at ng kanyang hipag na si Jia ay kanila nang nakaharap ang tatlong prison guard na ginawang puppet ng magkapatid na si Mael at Mel. Sinabi naman ni Gang Yu na mag-ante sila ng saglit bago sumugod sa laban, at di katagalan ay biglang bumukas ang isang silid at lumabas mula doon ang magkapatid na si Mael at Mel at kanilang pinupuri ang ating bida at kanilang sinasabi na nagagalak silang makita si Gang Yu at bilang tugon ay sinabi ni Gang Yu na ganoon din siya ngunit ang kanilang ginawang paglabas mula sa kanilang lungga ay napapadali sa kanyang trabaho na ubusin sila. Makikita namang nakaramdam ng takot ang magkapatid base sa kanilang reaksyon lalo na ang nakakabatang kapatid na si Mael at makikita mula sa kanilang likuran ang napakalaking giant puppet na siguradong magbibigay ng labis na pagsubok sa ating bida upang talunin ito. Agad naman silang tinawag ni Jia at kanila siyang nakilala kasabay noon ay sinabi ni Mel kay Jia kung bakit hindi ito sumama sa kanila at ihahatid niya siya sa langit. Bigla namang sumali sa kanilang usapan ang ating bida at kanyang sinabi sa magkapatid na alisin nila ang kanilang kapangyarihan sa mga taong ginawa nilang puppet at hahayaan niya silang makaalis ng hindi nasasaktan. Tinanong naman ng nakakatandang kapatid na si Mel kung talaga bang kasama sa kanyang ibibigay na pagpipilian ang hindi sila patayin. Kaya inihayag ni Gang Yu na ang lahat ng mga nasa ibabang palapag at ang lahat ng nasa basement na palapag ay kanyang binigyan ng pagpipilian na muling suotin ng suppression device sa kanilang katawan o mamatay sila sa kanyang mga kamay. Ngunit ang mga halimaw na pumatay ng maraming mga tao na kasalukuyang naninirahan sa ikalawang basement na palapag ay walang ibang pagpipilian kundi ang mamatay sa kanyang kamay. Kaya sinabi ng nakakatandang kapatid na si Mel na narinig niyang naging kagrupo ni Gang Yu ang kanilang master. Sinabi din ni Mael na ang kagrupo ni Gang Yu na si Rausa ang nakagawang mahuli sila dagdag pa niya na tila may kakaiba sa atmosfera ng ating bida kaya nararapat lang na mapunta sa impyerno ang ating bida. At dahil sa sinabi ng nakakabatang kapatid na si Mael ay nagalit si Gang Yu at naghanda ng atake habang kanyang sinasabi na titingnan niya kung sino sa kanila ang mauunang mapupunta sa impyerno. Ngunit agad namang pinatahimik ni Mel ang kanyang kapatid at sinabi kay Gang Yu na kung ipapangako nito na hindi sila papatayin ay kanyang tatanggalin ang kanyang kapangyarihan sa mga taong ginawa nilang puppet na labis ikinagulat ni Gang Yu dahil hindi niya inasahan na gagawin iyon ni Mel. Bigla namang nagsalita si Jia mula sa itaas at kanyang sinasabi na magiging mas malala lang ang mangyayari kung lalaban sila dagdag pa niya na mas mabuting isusuot na lang nila ang suppression device. Sinabi naman ni Mil na hindi sila gumawa ng isang kahindek-hindek na krimen at kanilang itinanong si Jia kung naiintindihan ba niya iyon o hindi. Iyon ang dahilan kaya hindi sila pumapayag na muling suotin ang suppression device na iyon. Susubukan pa sanang kumbensihin ni Jia ang magkapatid ngunit biglang nagsalita si Gang Yu at kanyang sinasabi na walang magiging maayos na paraan upang sila ay magpatuloy sa ganoong komunikasyon dagdag pa niya na hindi niya nais makipag-ayos sa mga halimaw na ito. At mula sa sinabi ni Gang Yu ay nakaramdam ng panganib ang magkakapatid habang si Jia ay pinagpapawisan dahil tila hindi madadaan sa maayos na usapan ng lahat at siguradong dadanak ng dugo pag nagsimula na ang laban. Sinabi naman ni Gang Yu na oras na upang simulang tapusin ang magkapatid kasabay noon ay ginawa niyang palakol ang kanyang pulang kidlat at naghanda upang umatake. Sinabi din ni Gang Yu na ang mga halimaw na tulad nila ay nakakaramdam ng sakit. May takot namang sinasabi ng magkapatid na hindi nila nais ang makipaglaban sa ating bida dagdag pa nila na kung makikinig si Gang Yu sa kanilang kwento ay siguradong madadaan nila ang lahat sa maayos na pag-uusap, ngunit hindi na pumapayag si Gang Yu na makipag-ayos sa kanila. Sinubukan din pigilan ni Jia ang ating bida at kanyang sinasabi na kung maayos na makikipag-usap si Gang Yu sa magkapatid ay siguradong mareresolbahan nila ito ng mapayapa nang hindi naglalaban at walang mamamatay. Ngunit galit na pinatahimik ni Gang Yu ang kanyang hipag at agad na umatake sa magkapatid at kanya silang iginapos gamit ang kanyang kapangyarihan.
Sinabi din ni Gang Yu na hindi niya alam na darating ang sandali na makakatulong ang mga salitang iyon. Habang makikitang labis ng natatakot ang magkapatid subalit patuloy pa din silang nakagapos sa kapangyarihan ng ating bida. Sinabi naman ni Mel na ang kanilang pag-uusap ay walang kwenta, dagdag pa niya na hindi tao ang ating bida dahil mas pinapa-aerial nito ang galit at hindi nakikinig sa kanilang pakiusap. Bigla namang nagsalita si Mael at kanyang sinasabi na hindi sila mga halimaw kundi tao na mayroong superpower. Naguguluhan naman si Gang Yu sa sinasabi ng magkapatid, kasabay noon ay biglang nagbago ang kanilang mga itsura at naging mga lalaking bilanggo. Nangangahulugang sila ay pinagpanggap ng magkapatid bilang sila upang makipag-ayos sa ating bida, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila ay agad silang winasak ng ating bida. Naguguluhan naman si Gang Yu kung bakit ginagawa ng mga tao na tawagin silang naiiba, dagdag pa niya kung ano nga ba ang kanilang pinagkaiba. Kasabay noon ay makikita ang maraming mga puppet sa kanyang harapan na handang umatake sa ating bida, ngunit sa isang iglap ay wala silang kahirap-hirap na itinumba ni Gang Yu. Habang makikita sa pagmumuko ng ating bida ang labis na galit at pagkamuhi sa mga kriminal na bilanggo. Habang sa isang silid ay makikitang labis na nababahala si Mael sa kanyang nakita na walang kahirap-hirap na tinalo ni Gang Yu ang kanilang mga puppet. Agad namang nagsalita si Mil at kanyang itinanong ang kanyang kapatid kung kailangan ba niya siyang tulungan, na agad namang tinanggihan ni Mael at kanyang sinasabi na ang depensa ng ating bida ay labis na malakas. Kasabay noon ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang mas palakasin ng kanyang mga puppet. Habang sa harap ng ating bida ay biglang lumabas ang magic circle na ginawa ni Mael at mula doon ay lumabas ang mas maraming mas malalakas na mga halimaw. Nang makita ni Gang Yu ang paglabas ng mga halimaw sa magic circle ay kanyang naisip na iyon pala ang kayang gawin ng summoning, ngunit hindi iyon maikukumpara sa mga totoong mga tao. Kasabay noon ay agad niyang winasak ang halimaw na nasa kanyang harapan. Agad din niyang sinunod ang iba pa at kanyang isa-isa na tinatalo ang mga iyon. Ngunit nang makita niya na marami pa din ang natira ay kanyang ginamit ang mas malakas na kapangyarihan at makikitang sa isang iglap ay sabay-sabay niyang naputol ang mga ulo ng halimaw. Habang si Mael ay labis nang nangangamba para sa kanilang buhay dahil walang kahirap-hirap na natatalo ni Gang Yu ang kanilang mga puppet. Kaya kanyang itinanong ang kanyang nakakatandang kapatid kung gaano pa katagal ang kaya nitong hintayin, na agad naman itong sinabi na 10 minuto. Napagpasyahan naman ni Mael na gamitin ang kanyang isa pang kakayahan dahil hindi sapat ang 10 minuto at kanyang sinugatan ang kanyang hinlalaki upang ilagay ito sa bowl ang crystal, ngunit bago pa nito tuluyang magawa ang bagay na iyon ay biglang nabutas ang itaas na bubong na labis nilang ikinabigla. Kabis na nagtataka si Mel kung ano ang kangyari, ngunit mula sa usok ay lumabas ang ating bida na labis nilang ikinagimbal at makikitang napaiyak na si Mael sa takot dahil tila iyon na ang kanilang magiging huling araw sa mundo. May pagbabantang sinabi naman ni Gang Yu na tatapusin niya sila ng paisa-isa at iyon na ang kanilang magiging katapusan. Ngunit bago niya iyon gawin ay kanyang iniutos na tanggalin ng magkapatid ang kanilang ability sa mga taong ginawa nilang puppet at papatayin niya sila ng walang nararamdamang sakit.